Good morning and Happy New Year to all. Saan man kayo naroroon, kapwa ko Pinoy, kapwa ko tao, kapwa ko makakasala din. Marami pa. Ito na muna. Salamat Panginoon at nakabangon ulit. First day of the year, New Year. Salamat sa blessings at may bagong taon. Bago na rin yung pag-iisip siguro. Pagbabago. Open up. Thank you, Lord. And I hope you still support us with the strength and power to be consistent and have good intentions, values. This is my motivation and celebration. Must to know and have peace in this year and prosperity. Thank you. Amen. Yes, maghahandog na naman ako ng value sa inyo itong taon ito. Bagong taon at bagong pagbabago rin. Mag-open up tayo sa isa't isa, sa sarili. Pero continue pa rin tayo sa yung duration natin at saka itong disiplina. Ito yung i-level up natin yung i-higher natin yung standard ng pagdidisiplina. Magsimula sa sarili, sa ating sarili, bago sa mga anak. Dahil yung ito, repetition to center, level up. Highest standard tayo ngayon dahil 2025 na. So, itong derivation ko, bigyan nyo ng halaga. I-apply nyo sa, sa sarili nyo kung makakabigay ng inspiration or motivational. Dahil kailangan ng motive yan. Ito yung motive ko. Values. Pagka itong pagbibigay halaga ng sa disiplina. Ito yung number 1 talaga. Ito yung number 1 ko na goal. Priority ko yan. Nasulat yung mga dito. Nagsasalita ako ng 3 lingwa. In English and Swedish speak. So, bagong taon, 2025, yaman lang natin lang story set. Kasi itong disiplina, walang pahinga yan Walang pahinga dapat. I-remind ko lang sa inyo na yung pagdidisiplina natin sa sarili natin, yan tayo makakabigay din ng magandang halaga sa mga anak natin sa paligid. Dahil ang araw, inisikat pa, pasalamat tayo, bless tayo na nandyan pa yan. Huwag tayo maghintay na wala na yung araw or yung mga blessings. Huwag tayo maghintay din. Here and now, dapat. Ngayon. It's now or never. Ngayon na tayo magbago. Kaya baguhin natin yung isipan natin. Ito yung napanood ko yung number 1 sa atin pa itong corruption. Ano tayo? Ibahin natin yung pagka-corrupt na mentalidad natin. Yung pagsisinungaling, yung pandadaya, yung umano sa batas. Naghahanap ng sakit, naghahanap ng gulo. Naghahanap ng ibang bisyo. Kung maghanap kayo ng bisyo, magandang bisyo. May hindi lang naman negatibo ng bisyo. Gawin niyo yung magandang bisyo na para umangat sa buhay. Hindi yung bisyong nakakaano sa buhay, nakakasira. Yan.
If you want some kind of addiction, make it a good addiction, like discipline. Number one is discipline. There are altitude discipline in cognitive operative. There are mental level. It's always in the discipline. This is the root of everything. Ito yung ugat ng lahat. Disiplina. Dahil kung walang disiplina kasi, hindi tayo makaka-move on. Bumabalik tayo. Pag hindi tayo marunong bumalik sa disiplina, yung mentalidad na maayos yung pag-iisip, maayos yung pagsalita, maayos yung paggawa, pagkilos. Ganyan. Kaya ako sa inyo, nagbibigay halaga. Ito yung sinasabi kong I will derivate you. This derivation, this is my brand ko to. Kaya itong proyektong ito, hindi lang sa salita ko. Ano yan, may laman yan. Lahat ng sinasabi ko sa inyo, may laman yan. Hindi lang yan kinukuha ko sa hangin. Nabasa ko yan, narinig ko yan, na-experience ko yan. Sa 52 years ko nito, wala pa akong alam. Kaya minimotivate yung mga anak. Magdisiplina kayo. Marunong makinig at sumunod sa utos ng mga magulang ninyo. Yan. Huwag kayong magbigay ng sakit sa ulo. Hindi kayo ang leader sa tahanan. Kaya, ayusin lang natin ang pagsabi sa bata. Dahil alam mo yung sensitive yung mga bata. Children is still in like students. Tayo mga magulang, tayo dapat ang teacher. Huwag natin ibigay sa kanya yung power na anak. Ano yan, spoiling na yan. Pag binigay mo yung power sa mga bata, susubukan ka talaga. Susubukan. Hanggat sa magmura ka or sumasakit na, i-stress ka na dahil hindi mo na kayang pagod ka na. Yun. Huminga ka muna. Yan. Nagsimula ulit. Renew your mind. Biblical yan. Biblical lahat yan. Ang sinasabi ko sa inyo, biblical lahat yan. Nasa Biblia yan. Mga pananalita ng Panginoon. Hindi yan pagsisinungaling. Wala akong karapatang magsinungaling sa inyo. Proyektong ko ito. Relasyon ko ito sa Panginoon. Malakas na yung relasyon ko sa Panginoon. Kaya, kung gusto nyong dyan, maggawa ng sariling nasa sa inyo yan. Ito kasing pagdidisiplina. This discipline is the root of everything. Input yung disiplina sa sarili mo. Input it to yourself. Discipline yourself first. Then you can discipline your children. Then you can, your children later on can discipline others. A role model. Good role model. Hindi natin turuan yung mga bata na magsinungaling or dyan. Turuan natin na magagandang mga bagay talaga. Sa wastong pagsasalita din siya. In the right moment, if you are tired, keep it slowly, keep it slow. Don't stress about it. Try again later. Renew your mind. New words, new tones, new voices. That's simple as that. Kasi nai-stress tayo sa mga malilit na bagay. Huwag tayong mai-stress sa malilit na bagay. Gawa natin ang paraan, bagong paraan, para makabigay halaga. Dahil yung mga anak natin, yan sila yan estudyante natin yan mga anak. Estudyante natin yan. Our children is our students. Tayo yung teacher dapat. Tayo mag-guide. Parental guidance yan. 24/7 yan. 365 days yearly. Walang pahinga yun. Kung pagod ka, pahinga ka. Pero bumalik ka ulit.
Ano ba yung sinabi ko sa'yo? Yung inutos ko sa'yo, di ba? Yung promise mo. Yan yun. Kaya ako nagbibigay ano sa'yo ng Jeremy. Kung ano bang klaseng pagdidisiplina nyo dyan, huwag lang yung ano masyadong physical. Yan, hindi nakakatulong yung physical. Bumabalik din sa inyo. Ano yan? May dalang psychological din yan. Sa tamang paraan, kay Maysas, maggawa ng magandang pananalita. Ibang tono. May ano tayo, may utak tayo, gamitin natin. Use your brain. Sinasabi ko sa legal lang. Use your brain, anak. Meron tayong binigyan tayo ng Panginoon ng brain para gamitin. Hindi lang yan dinidisplay dyan sa loob. Bigyan mo ng hangin, bigyan mo ng tubig. Gamitin mo yung mga senses mo. Yung tenga mo. Yung dila mo. Yung ilong mo. Mata mo. At yung senses yung ibatan. Dahil dala na yan sa pagdidisiplina. It's all about discipline. Mark my word. Amen to that. Rosario, derivation, brother. So, itong may bago kayong planong bisyo. Kung ano bang klaseng bisyo, gawin yung magandang bisyo na nakakaangat sa buhay. Hindi nakakabigay ng extra pang problema o stress. Tapos, angat niyan yung mga input ninyo dyan. Bigyan nyo ng magandang paraan. Huwag kayong number one na ng corruption madaya sa buong mundo. Gamitin nyo yan na pagangat. Hindi. Gamitin natin ng wastong Ibahin natin yung natin, yung pag-iisip, yung mentalidad natin. Huwag tayo mandaya. Huwag tayong sa batas. Sundin natin yung batas dahil dyan na nagsisimula. Sumunod muna tayo sa batas dyan. Tapos, magawa ng magandang paraan. Bumalik sa Panginoon. Yan. Panginoon, ikaw yung naglikha ng lahat ng ito. Bumalik dyan sa paniniwala at pagtatras. Diyan tayo masasave. Mark my word. Amen. Rosario, derivation, brother. So ito na lang, hanggang 15 minutes lang tayo ngayon. Long story short. Prioritize, I will finalize this one. Prioritize your good choices of necessity or priorities. Ask the right question. Ask the right questions. Discipline yourself, doctor. Jeremiah pa more, lugar lang. So yan huwag tayo maghusga kaagad. Hindi pa natin alam. Huwag tayo maghusga. Huwag tayo yung mga marites na yung mga duda-duda natin sa mga kapitbahay ng ganyan. Muna tayo, i-limit natin. Huwag natin yan dahil yung gossip yan. Ayaw ng Panginoon yan. Mga gossip na yan. Ayaw ng Panginoon natin yan. Yung parang bad actions, bad words. Sabing bad words. Hindi lang yung mga pagmumura. Hindi lang yan. May mga bagos, may mga bad words na iba. Hindi bad words. Marumi na nga yung isipan natin. Umihan pa yung paggawa, pananalita, or sa mga paligid. Magbago na tayo. 2025 years later, ang dami pa rin dumi sa isipan natin. Linisin natin yung isipan natin. Bumalik tayo dyan. Spiritually. Yan, disiplina. Yan, bumalik tayo dyan. Amen to that. Rosario, derivation, brother. Like or dislike. Tandaan nyo, ang Panginoon lang yung bibisubscribe. At saka ako. Kami lang dalawa yung subscriber. So, lugar lang, gawa tayo ng bagong isipan. Baguhin natin yung mentalidad natin mga Pinoy. Pakita natin yan sa buong mundo. Yan, kami mga Pinoy, marunong din kami magbago. Hindi na kami masyadong corrupt ngayon. Sa pag-iisip. Hindi na kami masyadong madayak, nagsisinungaling. Yan, ipakita natin yan sa buong mundo. Angat natin yan. Magtutulungan tayo dyan sa magagandang bago.
Tulungan natin yung mga anak natin. Tulungan natin yung pamilya natin yan. Magtulungan. Yan eh. Teamwork lang yan dapat. Teamwork. Dali lang yan. Easy. 1 plus 1. 1 plus 1 yan. Hindi yan 1 million times 355,000. Kino-complicate natin yan. Plus lang muna tayo bago mag-minus. Tapos mag-times. Step by step. So dyan tayo mga kapwa puso, kapwa kabayan, ka-derivation. Ayan ha. Diyan tayo magsimula sa bahay, diyan muna sa sarili, magdisiplina. From inside out tayo, sa sarili mo. From yourself, then to your kids, to your families, then to the world. Spread out the gospel. Spread out yung nyo, magagandang gawain, pananalita, pag-iisip. Amen to that. Rosauro, Derivation Bragat. Peace out. Love, gratitude, and forgiveness. Apply nyo yan. Love, peace, and understanding. Yan. Kompleto na yan lahat. So thank you at Happy New Year. God bless all and siyempre mahal ko pa rin kayo kahit papano. Ano tayo, magbago na tayo. 2,000 years after Christ, bago na tayo, ha? Yan. Activate, discipline. Thank you.